Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online haranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Now, we are Talakayin! We just conducted the biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 billion peso last year. Rebisahin! We are not Opinyon! We can do annual checks as much as we want sa mga establishments. Halawakin! Sa batas, nakalagay na dapat Aksyonan. isang beses kailangan na Abang at below 60 ang pwede na pumupunta at yun po ang binila. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Dapat ayusin sa tama at totoo. Kaya kailangan natin ng tapat na tao. Sige ko ang senador ko, mahal ang bayan din kapag walang korupsyon. Kurado na ba ang panalo? Mamamayan maraming proyekto pag walang korupsyon. Kurado na ba ang panalo? Mamamayan ang senador ko, mahal ang bayan. Korupsyon ay lalabanan, hindi kaitiwan. Matulong sa kapwa at mamamayan. Sigreto ang senador ko. Itutuloy ang laban. Mamamayan ang droga terorista, ginagawa ng paraan. At mamamayan, sigreto ang senador ko. Itutuloy ang laban. Na mukhang napapakain na po at ang lahat at napakasarap ng pagkain nila. But of course, before anything else, mawalang galang lang po, I would like to request everyone to kindly stand up for the invocation to be led by Bishop Joseph Pelareja. Amen. Amen. Nilip ko po ang lahat na pagsamantalang igalan natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos at tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord, narito po kami sa isang napakagandang okasyon para kasama sa kasaysayan ng aming bansa ang maglagay ka ng mga taong ayon sa iyong kalooban. Lord, you move in the hearts of our people to accomplish your sovereign will. During an election, every candidate feels she or he is the best choice, or they would not be running for office. But Lord, sometimes you do not always want the best person to win because your purposes and plans are very complex. But Lord, we would like to believe that most of the time, however, you do not
you do want the more ethical and wiser individual to serve. Kagaya ng aming mahal na kababayan, kapatid, our formerly PACC Chairman Greco Bellica, and naging konsyal din po siya ng Manila. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa dami ng kanyang performance at magagandang bagay na ginawa, Panginoon, sa aming bansa ay siya ay malaking tulong siya para sa ikauunlad ng aming bansa, hindi lang sa ekonomiya, kundi, Panginoon, sa aming buhay, moral at espiritual na buhay. Lord, dalangin po namin na nais mo yung aming mga kababayan, lalo-lalo na dito sa District 5, ay makapagboto ng wisely, with conviction, Lord. Na dalangin po namin, Lord, na pinaka-the best candidate ay nakita po namin isa rito, ay aming mahal na formerly PACC Commissioner Chairman, Lord, si Senator, to be Senator Greco Bellica. Lord, aming ipinagkatiwala sa iyo, Lord, sa iyong sovereign will, that you would allow us, Lord God, to vote wisely, Lord God. And we believe ang aming mahal na kapatid na si Greco Bellica ay makapaglilingkod sa aming constituents, Panginoon, at maging blessing siya sa aming bayan. Lord, aming ipinagkatiwala siya sa inyo, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ. This is our prayer. Everybody say, Amen. 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 For the Philippine National Anthem. Thank you. You may now take your seats. Nakakatuwa po na makita na madami pong dumalo ngayon. At nagpapasalamat muli kami. Alam ko po na posibleng magkakakilala na kayo, but on our behalf or on behalf of course, Secretary Bellica, we would like to thank you. So may I please request each one, as I call your names, to please stand to be acknowledged. First, we have Chairman Guillermo Carsi, Barangay 652-268 District. Sir Carsi, Chairman Carsi, are you around? Palakpakan po natin. Maraming salamat po. Pagpasensya naman po, mahaba po itong listahan ko. But this is our way of saying thank you to everyone. So, Chairman Aida Lavasi, Lavafe, of Barangay 651-268. Chairman Aida, are you around po? Thank you very much. Okay. Chairman Severito Hicks of Barangay 653-68. Pasensya na po yung iba dito kasi hindi ko masyado mabasa na maayos. But Chairman Diana Espinosa, Barangay 649-68. Chairman Diana,
649. Okay, thank you very much. Chairman Marwin F. Paming. Barangay 78686. Hello, Chairman. Chairman Salvador R. Fuentes. Barangay 65469. Salamat po. Chairman Erica Platon. Barangay 72078. Chairman Anita Romero, Barangay 70778. Hello po. Chairman Rochelle, Chairman Maria Lorena P. Araza, Barangay 656, Sloan 69. Hello, good afternoon. Chairman Tipo V. Bambosa, Barangay 71378. Chairman Armando Gadoy, Barangay 716, Zone 78. Chairman Roderick Reluod, yes, Barangay 708. Next, Chairman Maria Luisa Aag, Barangay 681. Si ma'am, there. Barangay, Chairman Edita F. Peralta of Barangay 777. Chairman Mark Anthony Porcelino, Barangay 711. Next we have Chairman Victorino Barbosa, Barangay 717. Barangay, Chairman Sue Salazar, Barangay 821. Chairman Nel Dan A. Blas, Barangay 826. Chairman Richard Salazar, Barangay 822. Chairman Rolando T. Salud, Barangay 715. Malapit po. Barangay, at Chairman Marilulian Tino, Barangay 728. Okay, Chairman Teddy Sargado, Barangay 726. Chairman Arnel Palo, Barangay 714. Nandito po pala sa harapan si Sir. Chairman Victor Asierto, Barangay 712. Hello. Chairman Estelle Rosamito, Barangay 676. Chairman Estelle, are you here? Hi ma'am, hello. Chairman Rowena Chua. Chairman Chua, who is in front. Salamat po, from Barangay 759. Chairman Susan Correa, from Barangay 795. Hello po. Chairman Joseph Fajardo. Yan, Barangay 794. Chairman Raymond Mendoza, Barangay 690. Chairman Von Edrelin, Barangay 798. Chairman Alfie Albay, Barangay 814. Chairman Alan Pacheco, Barangay 775. Chairman Lourdes Delgado, Barangay 770. Chairman Ana Rojas, Barangay 804. Hello, ma'am. Chairman Romeo Palileo. Alright, palakpakan po natin, sir. Chairman Anel Nabukan. Hello, sir. And Chairman Fernando V. Alright, hello, sir. And of course, we would also like to thank Bishop Joseph Pelarejo for that wonderful invocation earlier, and Bishop Dan Kiambao, who are from YCA. Maraming salamat po, no? Napakadami po nating guests for today. And now, to proceed with the I would like to call on a very talented individual at napakagwapong si Mr. William Rojas, who will be leading the manifesto of support for candidacy of Secretary Gregor Balica on behalf of Manila District 5's chairmen and guests. Mr. Marlon. Check.
So pakinggan po natin ang mga sasabihin ni Mr. Villarojas. Palakpakan po natin si Sir. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ulit, Marlon Villarojas. Hindi po ako tumatakbo. First time. Maraming salamat po. Unang-una kay Lord, nandito tayo, nagsama-sama po tayo. Sen Greco, Relica, isa po sa matalik kong kaibigan. Thank you at may pagkakataon tayo. Makikilala mo ngayon yung mga chairman namin na pinagmamalaki ko sa District 5. Itong chairman namin, kung di po ako nagkakamali, humigit kumulang data prat subalit. Alam ko 184 barangay po ba, chairman? Hindi ako nagkakamali, no? Pero dati 188 po yata 187. Parang ganun nung araw. Kami po yung District 5 po ng Manila. Ito yung pinakamalaking distrito sa buong Maynila. Ang chairman po namin, yan, nagpapasalamat po ako, sila po yung nagpupuyat. Alam nyo, itong pandemic, itong mga chairman na to, talagang sakripisyo. Abonado pa sila. Talagang tinamaan tayo ng krisis tong 2 years ago na napakahirap. Nakita ko sila, minsan nakababa po ako. Talagang kahit pandemic, sila po yung lumalabas ng bahay ng barangay. Isipin nyo, binubuwis nila yung buhay nila. Isang palakpakan po para sa mga chairman na nandito. Napakalaki po ng respeto kahit hindi po ako naging chairman dahil natin pag may problema tayo, pag may emergency, pag may sakit, yan sila po. Kaya hanggang ngayon po, sinabi ko naman sa mga kaibigan natin chairman, nandito man ako sa Pilipinas o wala, pwede niyo po kayong handang tumulong din po sa inyo. Ngayon po, nandito po tayo ngayon, kinakampanya ko po ngayon si Senator Greco Belica. Ipapakilala ko lang po siya ng konti. Si Senator Greco, kasama namin dito si Commissioner Banger, si attorney, tayo po tayo. Siya po ang pumalit na Presidential Anti-Corruption Commission. Tapos yung isa pong kasama namin, si Sir Ferds. Sir Ferds, ayan. Yan po, siya po yung lahat na nagbabasa, sumasagot mga reklamo. Kaya kung may mga reklamo po kayo yung araw na to, pwede niyo po i-reklamo sa kanya. Maraming salamat. Sa lahat po ng bumubuo ng staff ng PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, yan po yung ginawang ahensya ngayon ng gobyerno na para makatulong sa mga mahihirap, sa mga inaapi. Hindi kami nangihingi dito. Talagang tumutulong lang po sila. Si Senator Greco Belica, ang dati pong ang unang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ang opisina po nila dito rin sa District Intramuros. Minsan pwede po bisita rin. Ngayon po, hingi po ng tulong. Marami pong tumatakbong senador. Mga ilan yan, 50 yata. Ang kailangan 12. Sana po mapagbigyan natin ng pagkakataon si Senator makabusta po na maisama sa balota natin, sa sample ballot natin kasi napakaganda po ng hangarin. Isa pa po, alam niyo po ba na si Senator Greco Belica ay isang pastor? Siyempre, alam na po naman natin, pag pastor, tumutulong tayo na paano ayusin yung pamilya, paano maging nagmamahalan yung mga magkakaibigan, kahit yung mga magkakaaway, ganun po. Sinisigurado ko po sa inyo na hindi po gagawa ng hindi maganda si Senator Greco Belica. Malaki po ang matutulong nito sa atin taga-District 5, sa Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas. Maniwala po kayo. Kahit ako po, nasubukan ko po, ang dami ko na pong nangingin tulong din. May mga kaibigan po, may sample din po, meron kami naging problema dyan sa Bataan. Sir Fred, salamat. Attorney, na meron doon, medyo yung kalaban nila, medyo mayaman na pamilya, ma-impluensya. Pero napanalo namin yung kaso. Sa tulong po ni Sen Greco, ni Fred, sa kanang grupo ng PACC, Attorney Balder, sila po yung nagre-recommend kung anong gagawin. Isa pa lang po yung sa mga ginawa nila. At marami rin po silang actually napakulong na mga tiwaling opisyalin. Kung hindi po nakakarating sa inyo, ang dami niya pong na demanda, na pakulong, na alam niyo na umaabuso sa ating bansa. Ngayon, si Sen Greco po, dati pong konsehal. Sen, anong year po kayo konsehal? 2004. Ang mayor po nun, si Mayor Atienza. Opo. Siya po yung tinatawag na batang magaling kasi isa po siya sa pinakabatang konsehal ng Manila. Sa Distrito 6, sa District 6 po. Sino pong congressman nun? Time na nun?
kung naalala nyo, Congressman Abante pa noon. Kumbaga, matagal meron na po siyang karanasan na pagsisilbi, lalo na rito sa Manila. Sana po, suportahan natin yung taga Manila po, na magkaroon ng isang senador na galing Manila. Okay po ba? Ipagkaloob po ng sa itaas, makachamba tayo, di ba? Diba? Hindi naman, sabi nga nila, ang Diyos mag-ahalal ng nararapat dyan. Na at least may isa man lang na kakampi tayo. Ayaw niyo po ba yun? May taga Manilang nakakalapit. At saka tayo, kasi ganun din naman yung ginagawa niyo po sa kapwa natin, sa mga kapitbahay natin, tinutulungan nyo. Yung mga chairman po talaga, maraming salamat sa pagtulong nyo sa bawat barangay, kapitbahay. Maraming salamat po sa inyo. Ako po saksi, kay Chairman Lourdes, dyan po ako nakatira sa lugar nila. Grabe, pag may sunog, pag may problema, hindi mo natutulog yan. Nakita niyo yung sakripisyo ng chairman. Minsan hindi naiisip ng mga kapitbahay natin. Si chairman, hindi ko lang masabi, si chairman, alam niyo ba, araw-araw iniisip yung barangay. Bukas iisipin, ano ba magiging problema? Sunog, baha? O nakaw? Alam mo, ang hirap, tsaka nakataya po yung buhay nila pag nagkakaroon ng problema sa barangay. Kaya maraming salamat ulit sa mga chairman na dumalo rito. Maraming salamat po. God bless. Maraming salamat po, no, Mr. Villarojas. At muli sa ating mga chairman, dahil madami pong nagagawa para sa District 5 po ng Manila. At para kilalanin pa natin ang susunod na senador ng Pilipinas, panoorin po itong ating video. Tindahan ito ang pagsisiwalat, pagsawata ng korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nasampahan ng kaukulang kaso at reklamo ang mga nasa ng mga anomalyang ito. At sa pagtakbo niya bilang senador ngayong halalan, nais itong isulong ang mga batas at reforma at magbibigay ginhawa sa publiko, lalong-lalo na ang paghabol sa mga korap na opisyal ng pamahalaan at ang pagpapatuloy ng war on drugs na nasimula ni Pangulong Duterte. Hangad rin ni Belgica na maibalik ang death penalty sa bansa para sa mga kaso ng droga, korupsyon at terorismo, at nais rin itong isulong ang pagpapalakas ng justice system sa bansa para dumami pa ang mga huwes, piskal at mga tagapag-imbestiga sa pamahalaan. Tututukan rin niya ang food at national security, ang pagpapalakas sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglaban sa korupsyon at red tape, at ang pagpapatayo ng Philippine Venture Funds para sa mga maliliit na mga negosyante sa bawat local government unit sa bansa. Kung papalaring mailuklok bilang senador, ay isusulong nito ang pagpapadagdag ng pondo para sa agrikultura, para sa mga magsasaka at mangingisda upang makasigurong may sapat na supply ng pagkain ng Pilipinas. Layon rin niyang makapagtatag ng Susunod na senador ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan, mga barangay chairman officials, mga obispo, pastor at kaibigan natin sa media. Una po, yain nyo munang batiin ko ang aking mga kaibigan, mga honored guests, na salamat sa tulong po ninyo, sa pagpunta nyo rito, sa tulong ninyo. Mabawi po ako sa inyo. Tawagan din natin yung mga barangay at ang ating bayan dito sa Manila. Tawagan din natin. Of course, I'd like to say thank you to Marlon Villarojas, my friend. Thank you pa rin. Napaka po natin. And from my left, Chairwoman Rowena Bendenchua, ma'am. Also, Chairman Diana Espinosa, sir. Ma'am, basta Chairman. And Chairwoman Erica Platon. And to all lahat ng magigiting na Chairman ng Maynila. Magandang hapon po. Basta Chairman ng Maynila, magigiting yan. Matapang at mababait. Ako po ay hindi po iba sa inyo. Ako po ay batang Maynila talaga. Full-blooded Manileño. Dito ako pinanganak, dito ako namatay, dito ako nag-aral. Dito po ako naging konsehal at dito po ako nag-asawa. Isa lang.
pero 5 ang anak ko. Isa lang ang asawa. Pag nasabi ko kasi 5 anak, tatanong ilan ang nanay. Isa lang mo. Ang tatay ko, si Butch Belly, kakilala po ninyo. Mas gwapo. Hindi, mas gwapo sa akin yun. Pisoy yun, tsaka mukhang Amerikano, tsaka siya ang idol ko. He is now the Presidential Advisor for Religious Affairs and Moral Transformation. Siya pa rin ang aking teacher at idol natin na. Siya nagturo sa akin maging matapang, matakot sa Diyos, at ang nanay ko nagturo sa akin maging magalang. Sabi nila, yung mga hindi nakakakilala sa akin, lalo nung sa probinsya at Mindanao, pag tinitingnan daw po nila ako noong bata, tapos pag narinig nila ako magsalita, parang kalmado. Pero pag tinitingnan nila yung trabaho ko, para palang tigre ito. Sabi ko, yan kasi ang turo sa akin ng nanay ko, maging magalang. Ang tatay ko, talaga tinuruan ako maging matapang, kaya ako naging ganito. At yan po ang kailangan natin sa gobyerno, dahil maraming gago sa gobyerno kailangan natin susupuin. Tama po, yung nakita niyo sa video, 2004, na maging konsul ako ng Maynila, tatay ko, 1998. Ako po ay nagsimula ng aking karera sa politika at sa public service 22 years ago. Binata pa po ako, 22 years na ako naglilingkod sa ating bayan in different capacities. Nagsimula ho ako, alalay lang ako ng ating mayor, ng inyong kababayan, Mayor Fienza. Tapos po, naging konsul ako ng Maynila. Tapos po, pumutok yung Fort Barrel scam ni Janet Napoles. Ako po nanguna sa pag-question niyan sa Korte Suprema. Kinasuhan ko pong Office of the President, mga senador, congressman, executive department. Nanalo po tayo sa kasong yan. Pinagbawal ang PDAF dahil maraming congressman ang nag-aabuso dyan at tinawag ko yung Bendy Caroli. Kaya hindi po ako senador, nagbabago na po ako ng batas. Pagkatapos po nun, pinuloy ko laban. Katakot-takot po ang harassment ang inabot ko doon na nakalaban ko dati doon, dating Pangulo. Wala na po ako sa pwesto noon. Wala na kami lahat sa pwesto noon. Pastor na lang po ako noon. Hanggang ngayon, pastor pa din po ako. Tatay ko, pastor. Bata akong kapatid, pastor din yun. Siya ang sekretaryo ng ARTA, Anti-Red Tape Authority. Ako, pastor. Yung kuya ko lang ho ang impostor. Biro lang, pinakamabait sa amin yung kuya ko. 2018, pinalaga po ako ni Pangulong Duterte to be his right-hand man in his anti-corruption campaign as Commissioner of ACC, and then later on, he appointed me to be chairman and I became the youngest secretary of the cabinet of the President to head the Presidential Anti-Corruption Commission. Sa termino ko po, tama yung napanood mo. Pinakamarami kaming pinasibak, pinakamarami kaming kinulong, pinakamarami kaming inimbestigahan, at pinakamarami ho kaming kinasuhan na government officials sa kasaysayan ng Office of the President. Kaya ano pa daw po, walang government official ang hindi natakot sa amin mahuli ng PACC or ng Pangulo na nasa korupsyon, maimbestigahan, makasuhan, at ma-expose. And because of that, bumaba po insidente ng korupsyon sa buong Pilipinas. Hindi lang na zero, hindi namin na zero. Pero bumaba po, nabawasan, todo-todo ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya tumaas naman po ang koleksyon ng bayan at dumami ang serbisyo na naibigay sa tao. At ngayon meron tayong pinagmamalaking build. Dahil po yan, bumaba ang korupsyon, trabaho ko po yun. Batang Manileño, Greco Bellica. Dito, ang dami kong dinampot dito. Totoo nga ako dahil nung nandun ako sa 3rd District, kausap ko rin ng mga barangay na sila nagpapaalala. Sir, naalala mo sa ano? Oo, naalala ko. Pinutukan ako ng barilo yung security dahil nung binilang namin, 4, nung punta namin, 18. Pagpasok namin, lalaban, pinutukan ko po ng baril.
dinisarmahan namin lahat. Awa ng Diyos, hindi lumaban. So buhay, pero nakakulong. Yan ang mga pinakamasasaya kong experience sa anti-corruption ko. Nag-i-enjoy ko ako doon. Totoo, nag-i-enjoy ako dahil nakikita ko merong, ano ba tawag doon? Merong kabuluhan ng buhay ko sa mundo. Dahil sa isang korap na opisyal at isang masamang tao na napipigilan mo, libo-libo at milyon-milyong taong nakikinabang dahil sa ginawa mo. Kaya, diyan ko na mo inialay ang aking buhay. Ipaglaban ng mga maliliit, inaapi, at labanan ng kasamaan ng ating lipunan na hindi kayang gawin ng maliliit na tao. Kaya kung ako'y magkakaroon ng pagkakataon na dalhin ang labang yan, sa inyo po yung ginawa ko sa PACC, gagawin ko sa buong Pilipinas. Wala po hindi mo ako takot mamatay sa totoo lang po. Dahil lahat naman tayo mamamatay. At ang buhay ko, binigay ko na sa Panginoong Jesus. So kung ukukunin niya to, okay na ako. Dahil sabi nga ni Pangulong Duterte sa akin, gusto kong mamatay ng bayani. Ito, palakpakan po natin ang pagdating ng aking idol, Gregor Butch Belica. Yan po ang idol ko. Lakas pa po. Okay. So, anyway, 7 months ago, tumawag lang po ang Pangulo sa si Senator Bongo po kasi para ko naging kapatid sa trabaho. Nagkakala kami, nagkakit kami ni Pangulong Duterte, naging kanang kamay niya ako laban sa korupsyon dahil lang po sa trabaho. Hindi ko po siya kilala noon, personal. Kilala ko lang yung legend ng Pangulo. Matigas, magaling, matapang na tao, at ang babaero ng Davao. Hindi ko siya kilalang personal. 40 years ang agwat namin. Nakilala ko siya sa trabaho. Si Presidente ko kasi ay isang amo na kung araw-araw ka makikita, araw-araw kang susubukin. Dinaanan ko po lahat yun. Pinagkatiwalaan niya ako sa kampanya laban sa korupsyon. Talagang wala kami. Pati yung Secretary Duque, nakasuhan ko yun. Parang hindi nakakala, pero kinasuhan ko yun. Wala ko kami pinili nung panahon namin. Ayoko lang banggitin yung ibang mga sekretaryo at undersecretaries, mga general, mga governor at mayroong nakasuhan namin. Dahil nakasuhan ko na eh, ba't ko pahihiyain, di ba? The message has been sent. Anyway, pag ako naging senador, doon ko sila hihiyain. Kung hindi sila tumigil sa korupsyon ng droga. So, yan po ang naging trabaho ko. I was back and then 7 months ago, I was trying to recover from COVID. Muntik po ako mamatay. Then my phone rang. Ito Senator Bongo. Pare, kamusta ka na? 20 days na po ako nun sa ospital. Muntik ako mamatay. Sabi niya, pare, kamusta ka na? Sabi ko, mukhang mabubuhay naman daw ako. Sabi ng doktor. Ganun ba? O sige, kanya, palakas ka dahil bukas indoor namin ni Pangulong Duterte para kumandidato sa senador. Tuloy mo yung ginagawa natin. Ha? O sige, bahala ka. Saan ako makakatulong ako, doon lang ako. Okay, mag-alala. Hindi na nga, kinabukasan, meron ako tanggap na Zoom link. Binuksan ko, nakita ko ng Pangulo. Tapos may naririnig ko ng pangalan ko. May-endorse na ako to run for senator. Andito na po ako ngayon. So, umikot na po muna ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas kasi marami yung binakakilala sa akin doon. At kaya ngayon nyo lang ako na-meet kasi dito sa Maynila, taga rito ako, nagsilbi kami rito, Manilenyo ako, nag-aral, lumaki, nag-asawa, lahat po. Dito talaga ako na Maynila, mas marami nakakakilala sa amin dito. Kaya ngayon lang po ako umikot at palagay ko naman po, pwede na po akong suportahan dahil wala
at ang kandidato ngayon para senador na taga Maynila, ako lang. So baka pwede na po akong suportahan. Salamat po. Alam ko, po ako susuportahan, wawalan kayo ng senador na taga Maynila. At mamahalin ko po ang Maynila. Pagagandahin natin, pababawiin natin ang mga yaman ng Maynila na inagaw ng local ng national government Maynila para yung kinikita niyan ko ng Maynila at Libreng. Saka nakakita ng Maynilang walang puerto, Maynila lang. Cebu, meron Cebu Ports, Palawan, meron Palawan Ports, Manila, PPA yung may hawak, kulukuhan yan. Ang puerto na Maynila para sa Maynila. Ayan. Kaya yamanin po, yung pera mo dyan, pag nakuha natin ng 1 bilyon sa araw ata yan, pag nakuha natin dyan, walang trabaho dito sa Pilipinas, sa Maynila. Pag nakuha po natin yan. Pangarap po ng tatay ko yan. At mahal ko po ang barangay at ang barangayan dahil nung konsehal po ako, araw-araw kong kasama puro taga-barangay, barangay chairman, barangay kagawad, tanod, secretary, BHW, treasurer, yan po ang kasama ko araw-araw. Alam ko ang problema at trabaho ng barangay. Alam ko na pag may problema sa barangay, unang hahanapin si chairman. Pag may sakit, pupunta sa ospital, hahanapin si chairman. Pag lalabas sa ospital, hahanapin si chairman. Pagka merong away, hahanapin si chairman. Pagka, ano pa ba? Pagka merong baha, hahanapin si chairman. Pati away na mag-asawa, hahanapin si chairman. Pag iniwan ng lalaki yung babae, hahanap yung babae na pupunta kay chairman. Kaya si chairman, ang dami-daming babae. Tawa na tawa, alam na alam. Huwag sa lugar niyo naman. Ilibat-libat ko nasa lubong po, pero marami totoo doon. Mga chairman natin dito, mga babaero. Kaya, ito, pag sinabi ng presidente, anti-drugs tayo, sabi ng barangay, anti-drugs kami. Pag sinabi ng presidente, anti-corruption tayo, sabi ng barangay, anti-corruption kami. Pag sinabi ng presidente, anti-crime, anti-insurgency tayo, sabi ng barangay, kami. Lahat na lang ng antay nasa barangay, antay, at puro na lang antay, wala namang sweldo, walang benepisyo. Lagi na lang nag-aantay. Alam ko po ang problema ng barangay, kaya kung ako po ay maging senador, pagsusumikapan ko ng barangay, maging regular na empleyado ng gobyerno, mag-benepisyo at ng sweldo. Kukunin ko po yan sa 300 billion pesos na unspent yearly budget sa binabalik na sa National Treasury, lalagay po natin sa benepisyo ng barangay. Sabihin ko na walang sa inyo. Sa COVID, 2 taon. Frontliner po ang barangay. Lahat nakatago sa barangay, nakapasok. At po ang sakripisyo ninyo. Kaya kung ako po ay magiging senador, ipagpaliban na muna ang barangay election. Kasi yung 8.2 billion pesos po nagagastosin sa election, ilagay na lang sa mga proyekto ng barangay para maitulong po sa inyong mga kababayan. Sayang ang pera sa election. 2030 na. Haba. Bala. Oo, puro election na lang dito. Pambira talaga. Sayang na. Hindi, magaling naman ang mga kapitan natin. So, basta tayo sama-sama pagka-campaign. Yan ang mahalaga para sa tama. Okay, nasabi ko na po ang mga
gagawin ko, okay, ito muna, tutuloy ko na po, tapos yung gagawin ko. Because of the pandemic, marami yung kumpanya nagsara sa buong Pilipinas, lalo sa Maynila. Marami po ang nawala ng trabaho. 2 years na po, walang lockdown, so marami yung kumpanya na wala ng kapital, marami taong wala ng trabaho. At pinakamahirap po dito sa Pilipinas yung kumuha ng kapital dahil ang mga bangko hindi design magpahiram ng pera sa maliliit na negosyante. Ang disenyo ng bangko dito yung palak ng pera sa mga. Kaya kung ako po ay magiging senador, itatayo ko po dito sa Manila ang Manila Venture Office. At lalagyan ko po yan ng 5 billion na SMEs at saka mga negosyo ng sara ng bagong kapital na hindi utang para sila ay makapag-ulit na ibalik ang trabaho sa mga kapital na hindi utang, maka-invest sa kanilang kumpanya, yung small and medium entrepreneurs makakuha ng kapital na pwede nilang ikapital muli sa kanilang trabaho, sa kanilang mga negosyo para ito mabuksan nila ng mga trabaho sa Pilipinas. That will spur up economy in the Philippines. Number 2, isisecure ko po ang bawat pamilyang Pilipino. Walang squatter sa sariling bayan. Gagawa po ako ng batas na magmamandato sa gobyerno na bawat pamilyang Pilipino bigyan ng public land na pwedeng tarahan, tanunan, ipamana, wag lang ibebenta ng ang lupa ho, gawa ng Diyos yan para sa tao. Kaya nung nalikha ng Diyos ang lupa, ang inilagay niya tao, hindi nilagay gobyerno. Dahil ang lupa para talaga sa tao, hindi sa gobyerno. Ang problema po, nung magkaroon ng gobyerno, lahat na lang ng lupa, inangkin ng gobyerno. Pati po yung lupang binili niyo, babayaran niyo sa gobyerno taong-taon ng amilyar. Pag hindi niyo binayaran ng amilyar, kukunin sa inyo ng gobyerno yung lupa mo at ibibenta sa iba. Paano nagkaroon ng karapatan, ng tamang karapatan ang gobyerno pag-arian ang lupa na hindi naman niya binili? At paano naging sa gobyerno ang lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. Kaya kung ako ay magiging senador, paaalis ko po ang amilyar sa lupa. Yun ang bayaran yun. Alam mo, lagi na lang under threat ang ating mga private properties. Tayong bumili, it doesn't make sense. Binili mo, tapos bakit ko binabayaran pa sa gobyerno yung lupang binili mo na? Ang buwisa nila yung kalsada na ginawa nila. Huwag yung lupa na bibigay natin sa mga anak natin, tinitirahan natin at pamamana natin. Huwag yung lupa, bigay natin sa tao. Pangatlo po, ito po ang, wala na po ako sa plataforma, papunta na ako sa problema po natin. Anyway, magagawa ko lang po ito kung senador ako. Kung hindi po ako magiging senador, pare-pares tayo magbabasa na lang ng Facebook. Sa kampanya po tayo, hindi lamang sa inyong barangay, alam ko marami kayong kaibigan, marami kayong mga probinsya. Sabihin na rin po doon, kung pwede lang, na meron kayong kababayan, kaibigan, na kandidato sa senador, 12 naman po yan, isama na yung isa. Ito po ang problema natin ngayon. Totoo lang. 7 months ago when I filed my candidacy, ang pinag-uusapan lang po noon was pandemic and economic recovery. Pero 2 months ago, nag-iba na po ang terrain ng ating bansa. Sunod-sunod na naman po ang huli ng droga at pumapasok dito sa Pilipinas. Sabi ko kay Pangulong Duterte, boss, pagbaba mo, bali ka ng droga, krimen, korupsyon, insurgency dito dahil wala nang katatakutan
mga kriminal ngayon, pagbaba mo, nakatingin sa akin si Presidente. In fact, boss, ngayon pa lang, balikan na sila. Akala ko na pagbaba si Pangulong Duterte, yun pala, pababa pa lang si Pangulong Duterte, balikan na po sila. Nabasa natin kahapon, noong isang araw, 3 days ago, hubot-hubad na tatay, hinabol yung kanyang 7 gulang na anak, dinampot o binalibag sa semento, patay, droga. Kahapon, nabasa ko sa pahayagan, nakasakay sa tricycle yung mag-asawa, pinambangan, pinatay, patay yung lalaki, may tama yung babae. Nabasa ko na isang araw sa pahayagan din po, mag-asawang pulis, pinambangan, 11 putok, patay, yung pulis, may tama yung babae, droga. Last week po, nasa pahayagan din po, 6 na po public utility drivers ang nag-test positive sa shabu dito sa Metro Manila. And the week before that, 1 billion pesos worth of shabu. Nahuli na naman po within Metro Manila, dito sa Manila, Quezon City at Caloocan, pinagsama-sama halos 1 billion piso. Nasamsam na naman po ng mga kautoridad. The week before that po, doon sa Bulacan, 440 million pesos worth of shabu nahuli. The week before that po, 11 billion pesos worth of shabu nakuha po sa Infanta Quezon, pinakamalaking huli sa kasaysayan ng Pilipinas. Balikan na naman po sila, sabi ni isang kasama nun, bumabalik ka pero nahuhuli. Sabi ko, ilan yung hindi hinuli? Alam naman natin ang droga eh. O ilan yung binigay, ilan yung inilabas mo, ilan yung itinabi mo. O kaya ngayon, kalat na naman po ang droga doon sa Cebu. Sabi sa akin kinonfirm sa akin ni Governor Gwen, tama sir, 30 million in 2 different days, in 1 week, nakuha sa Cebu. Doon sa Lanao, 40 million, nakuha. Shabu. 4 days ago, nasa Davao po ako, magkasama kami ni Mayor Baste at ni Mayor Sara. Nakikinggan ako ni Mayor Baste, sabi niya, Sek, tama yan. Dito sa amin, araw-araw. Balikan na po ang shabu. Balikan na po ang droga. Pag bumalik po ang droga, balikan ng krimen. Balikan ng patayan, saksakan, nakawan. Diyan po sa Pinondo, nagsusumbong sa akin yung mga kapitan. Kayo lang, kanina, tama yan. Alam po, experience na rin po sa barangayan. Sabi niya, Sek, tama ko, balikan na dahil yung mga delivery boy namin, magdi-deliver lang ng resibo, bababa ng bisikleta nila, papasok sa tundahan, paglabas, wala na yung bisikleta. Balikan na naman po na ako. At ang gulo po ng barangay, pag merong adik, ang gulo ng bahay, pag alam ko na one way or another, all of us know someone or lalo kayo, know a family who's in drugs. Ang gulo ng bahay, dahil yung adik, araw-araw ka nanakawan, araw-araw ka nga awayin, ayaw din lumayas. So, ang gugulo sa barangay. Wala ho tayong pag-uusapang economic, pandemic recovery, pag bumalik ang krimen at droga sa lansangan. Wala. At ang aking problema po ngayon, problema nating lahat, wala ako narinig na national candidate na nagsasabi na itutuloy nila ang laban ni Pangulong Duterte sa droga sa susunod na administrasyon. Kaya dinisisyonan ko na po 2 months ago na kung ako ay magiging senador, itutuloy ko ang drug war ni Pangulo doon sa Senado. Yung ginawa ni Pangulo, gagawin ko sa Senado. Makakarinig po kayo ng senador na nagbabanggit at nag-expose ng mga general, mayor, governor at mga taong involved sa droga. Palalakasin ko po ang justice system natin para pag kinasuhan natin natutuluyan o napapawalang sala kung hindi naman totoo. Hindi nagtatambak at nagtatagal ang kaso. Yun po ang problema. Palalakasin ko po yan. Padadami judges, investigators at prosecutors, pupondohan ko po ang justice sector para marami tayong korte na naglilitis ng mga kaso at sa loob ng 3 buwan dapat matapos ang kaso kundi sila nakasuhan. Ang problema lang naman kasi yan, tambak eh. So pag nilagyan mo ng tao yan, then they can accomplish more. At huli, pababalik ko po ang parusang kamantayan sa kamantayan na kriminal corruption. Yung sinasabi ko po ito kay Pangulo, nakatingin sa akin si Pangulo. Alam niya na anti-corruption ako. Alam niya na pastor ako. Pero nakatingin siya sa akin dahil alam din niya that if I take my fight to the next level, drugs na yan. At iba na po, kung marami akong laban pinasok sa korupsyon, mas marami akong laban na
papasukin sa droga. Kahapon, magkakasama ko kami dyan sa Kainta. Nakatingin ako kay Pangulo. Yun din ang sinasabi niya. Sabi sa akin, at ngayon, ang buong partido ko sa PDP at PDDS, saka sa salita ko po nito for the last 2 months, pumirma na po ng manifesto na sila rin daw po ay magpapatuloy na lalaban sa droga. At least may kasama na ako. Pumirma kami ng manifesto kahapon. Nanonood ko si Pangulong Duterte kahapon. Tapos sabi nga akin ng kasama ko, oh, yung sinasabi mo, sinasabi nga ni Pangulo. Sabi ko, alam mo, kasi yung iba tinatanong, kung maging papayag ka ba na ikaw ang maging chairman ng Committee on Dangerous Drugs sa Senado? Sabi ko, syempre, mag-volunteer pa ako kung walang kukuha niyan. Dahil kailangan ng bayan yan. Natuwa ko yung mga kausap ko mga media dahil alam mo sir, ang dami na namin tinanong yan. Ang mga sagot sa amin, napilian yan, bahala na. Ibang ayaw, dangerous drugs, dangerous nga eh. So sabi sa akin isa ko kasama, pare yung sinasabi ni Pangulo, yun yung sinasabi mo na eh. Sabi ko, alam mo kasi bro, pangarap ko talaga yung magulo. Pangarap ko talaga ang pasukin, yung magulo na pinasok ni Mayor. Dahil pagka naging ganyan ako, magiging masaya akong tao. Dahil yan ang kailangan ng Pilipino. So, ano bang tawag nito? Sabi sa akin ng Pangulo, nakatingin mo siya sa akin, sabi niya, 1-on-1 kami. Tuloy niya ako. Sabi niya, alam mo kasi Greco, walang kaya pag-isipan mo yan. 22 years na po ako in public service. Bata pa ako, naglilinis na po ako ng droga ng Manila. Yung lugar namin, hindi na ako konsehal noon. 70 pusher at addict ang nilinis ko po doon. Naging 3 barangay. 2 patay. Isa, sabi ko lang sa kanila, ako pastor ako. Kung gusto magbagong buhay, punta kayo sa akin. Kung ayaw, bahala ng pulis sa inyo. Maraming umalis, maraming nagbagong buhay, meron mga lumaban, patay. Sabi ko, Mayor, napag-isipan ko na po yan. At dahil ginawa mo, gagawin ko din. Dahil kailangan po ng bayan yan, pag-uwa na po kayo. Ang gano'n sa akin, sabi niya, sige, ito ang gawin mo. Support. Kaya yung meron polis po dito, asahan po ninyo na kung ako nagiging senador, gawin mo yung trabaho ninyo, gawin mo ng tama, hindi ko kayo kaapi, ako nagtatanggol sa inyo doon sa Senado. Ang trabaho na. Wala naman yung ibang gagawa eh. Kaya pala kasi natin ang justice system. Para kung nag-abuso, makasuhan, makulong. At kung hindi naman, tayo, mga biktima tayo ng harassment cases, mga public officials, barangay, biktima ko kayo ng mga harassment cases. Kung hindi totoo, hindi na business. Ako, biktima ako ng mga harassment cases. May 3 akong kaso. So, kala nyo, kayo lang ha. Ako din. Pero ganun mo talaga eh, pag nagtatrabaho ka, makakasuhan ka. Diba? Pero yun po ay tinatanggap ko na estrella sa aking balikat kung ako ay kakasuhan nila dahil ginagawa kong tama para sa Pilipino. Dagdagan pa nila. Ayan ang gagawin. Anyway, yan po. Peace and order lang po talaga ang kaya kong ibigay sa inyo. The rest, economic recovery, madali po yan. May alam din ako siya kahit paano dahil yan ang kurso ko. Normal naman yan sa akin. Ibalik mo lang ang resources sa tao, bigyan mo yung lupa, bigyan mo ng pera. Alisin mo ang streamline mo ang sistema, i-digitize mo, alisin mo mga requisito sa napakarami. Magninegosyo ng kanya-kanyang mga tao. Mabubuhay yan, huwag mong pigilan. Pero peace and order, gobyerno lang po ang nakakagawa niyo.
Yun lang po ang kaya kong ipaglingkod sa inyo. Bibigyan ko kayo ng gobyerno na katatakutan ng mga masasamang tao. At bibigyan ko kayo ng gobyerno na magbibigay ng katarungan sa mga ina-upload sa Pilipinas. And after that, wala na. Okay na po ako. And yun lamang po, ano ba yan? Ito pala huli. 64 po ang kandidato para senador. Pakinggan niyo po lahat yun. May kanya-kanyang galing po yun. Pero kung gusto niyo ng kandidato at opisyal na tunay na lalaban sa droga at korupsyon, ako po yun. Number 9 po sa balota. Okay lang yan. Labing isang sikat, labing isang kumakanta, sumasayaw, nagpapatawa. Ako, minsan kumakanta, minsan sumasayaw, minsan nagpapatawa. Okay lang yun, labing isang bumoto kayo yun. Pero parang awa nyo na, bumoto kayo ng isa na tunay na laban sa droga at korupsyon dahil kailangan po ng Pilipinas. Isa lang na lumalaban is enough. Isa lang na lumalaban no, is enough. Hindi na ho lalaki yan. Dahil pag wala akong lumaban dyan sa droga, sabi sa inyo, balikan po lahat yan. Pag hindi mo sinuportahan ng pulis, matatakot gawa ng trabaho yan. Dahil paano manguhuli yan kung biglang nila nahuli na kaibigan pala ng gobernador, mayor, ng Malacanang, tatawagan sila. Sila pa ang tatanggalin, sila pa ang kakasuhan. Ang hirap ng huli, alam yan, mga barangay kayo. Ako, experience ko yan, 24 ang kinulong ko, ang hirap ng huli. Tapos ikaw pa ang babalikan. Sabihin sa akin naman, susumbong gusto. Natakot po kami dahil pagbalik yan, may paghihiganti yan. Ayaw na taong gutom yan. So, ano gagawin yan? Hindi nila kayo lalabas sa opisina. Opo, dito na lang kami. Pag nangyari po yan, kalat ang droga. Pag kumalat ang droga, dadami na naman po ang pera niyan. May pansuhol na naman sa fiskal, sa mga prosecutors yan. Wala na naman lalaki na naman ang negosyo po ng droga. At 3 years from now, pag yan po ay nangyari, magpapatakbo na ng mga mayor, senador, vice mayor at konsehal nila yan. At sa dami ng pera, nananalo ang iba dyan. At pag nangyari po yun, bilang kayo ng isang taon, narco state na po tayo. Ang Pilipinas. So this is our chance. This is our chance to really put up a fight and sustain and continue the fight of the President against drugs and corruption. I will commit myself to that if I become senator. So, wala na po akong sasabihin eh. Ito na lang, huli na po. Alam po ninyo, bakit nagtataka ako, bakit mga kandidatong Ilocano, binoboto ng mga Ilocano. Pag mga kandidatong Bicolano, binoboto ng mga Bicolano. Pag may kumakandidatong Bisaya, binoboto ng Bisaya. Pag may kumakandidatong Manileño, dapat binoboto rin ng Manileño. Yun na lang po pagsama-samahan natin. Huwag na natin isipin yung mga partido, pagkakaiba-iba na. Isipin natin, ibalik natin ang tagal ng Maynila dahil dati tayong Manileño. Dati sikat na yung Laos eh. Diba? So, ibalik natin ang sikat at kagandahan ng Maynila. Lagyan po natin, kung pagkakaloob ng Diyos at sa tulong po ninyo, lagyan niyo po ng senador na talagang dugong at batang Maynila. Sana. So maraming salamat po sa inyo. Mahal ko po kayo. Nandiyan ngayon sa Balota, Greco Bonica po. Maraming salamat. Kain na po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli, Secretary Danica, sa pag-share ng inyong programa para sa ating bansang Pilipinas. And now I'd like to request everyone to kindly focus on the screen as we watch a video of President Rodrigo Roa Duterte
and Secretary Greco Delica. Kindly watch this, please. Ito hindi siya. Ito si Bilhika ay marunong at matapang at kung magtrabaho sa gobyerno, ganyo si Bilhika. Mahirap nang ipahirap ang buhay natin, pero ng bayan dapat ayusin sa tama at totoo. Kaya kailangan natin ng tapat na tao. Si Greco ang senador ko, mahal ang bayan, korupsyon. Okay na. Okay po. So, araw ng kampanya, saan po tayo huling mag-report? Ako, marami pa ho. Dito sa NCR, marami pa kaming planong ikutin. Papunta ho kami ng Palawan bukas. Tapos meron pa kaming Cebu. Yung malalaking areas na yon. So, pagsisiksik, meron pa hong invitation rin sa Davao, sa Tagum, sa Davao del Norte. Marami pa po. So, pagsisiksikin pa po yun. Tapos marami rin pong mga interviews na gagawin at inimit. So, parang butin pa ang araw. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang po. Sir, lumabas sa pre-election survey ng Pulse, pero wala tayo sa Magic 12. Paano po kayo magiging indication nito pagdating sa main elections? Hindi naman lahat ng tao nasa survey. In fact, mas marami ang hindi nasa survey. Ang akin pong pakiusap sa atin pong mga kababayan, survey is a business. It's a business that comes in every 3 years. So, number one, let's remember that. Number two, huwag kong bumoto based on surveys. Bumoto ho kayo ng karapat-dapat. Dahil pagka binasa niyo pong inyong pagboto sa survey, parang isinuko niya na po ang inyong karapatan, bumoto ng tama. Marami po ang nasa survey na maraming issues on corruption, marami po dyan na hindi na dapat, pero sikat. Kasi ang surveys is strongly based on popularity. And of course, maging popular dyan yung mga matatagal na, pangalawa yung mga artista, and wala naman ho akong dinadown sa kanila, okay lang yun. Pero sa ating mga kabayan, don't base your choices on popularity and surveys. Base it on track record and their plans for government, dahil yun po ang kailangan ng ating bansa ngayon. Congratulations to those people who are topping the survey. Diba? Ibig sabihin, sikat kayo, meron kayong mga supporters, congratulations. Pero sa mas nakakaraming mga Pilipino po, pag-aralan po ninyo mabuti ang track record ng mga kandidato. 64 po yan. Tingnan nyo ang kanilang mga nagawa na at pakinggan po ninyo ang kanilang mga gagawin pa, and then make the right choice. Vote wisely. Okay lang yan, bumoto kayo ng 11 sikat, 11 kilala nyo, kaibigan nyo, kumakanta, sumasayo, nagpapatawa, okay lang yun, 11. Pero parang awa nyo na bumoto kayo ng isang tunay na lalaban sa droga at korupsyon, dahil kailangan po ng Pilipino yun. Ako po yun. I commit myself to continuing the fight against drugs and corruption because it's back. It's back, and I'm telling you, we're in deep shit pagka it comes back. It will be back with a vengeance. It will be killing people. Wala nang katapusan ng nakawa na naman dito sa Pilipinas. Karumal-dumal na krimen na naman na nakikita natin sa pahayagan, barilan, patayan, mga buang na pinapatay ang kanilang mga anak, nilirape ang kanilang mga apo. Parang awa nyo na. Maawa kayo sa ating bayan dahil yung mga ihahalag. Tingnan nyo po kung
maihalal niyo po yun na magde-decide ng future ng ating bansa. Sir, you are banking on your anti-corruption campaign. Ano pong gagawin niyo kay BBM? May issue siya ng corruption. May court ruling na po yan. Sino po ang walang isyong korupsyon sa kandidato senador? Kami na presidente. Lahat. Pag lumalabas pag lumalabas po ng eleksyon, lahat corrupt. Pati yung corrupt, anti-corruption na. So, ang point ko, politika ngayon. So, kung yung isyong yan ay nakasampa sa korte, or meron ipatutupad sa korte, May ruling na po. di patupad. Kung may itutupad, di patupad ang batas. Yun po ang point ko dyan. Pero I don't think it is something that we have to talk about now during election dahil ang dami yung bintangan ng korupsyon yan. Tingnan niyo po lahat ng kandidato, puro na lang merong issue on corruption. Sino ba dyan ang wala? Lahat yan may kaso sa ombudsman. Well, kasama ko sa politika yan. At lahat yung lumalabas. So I don't wanna dwell on that too much. If I become senator, then I will push for whatever the law says, according to what power is given to me. Di ba po? So I don't wanna engage myself in mudslinging. Basta ako, sinasabi ko, pag ako naging senador, palalakasin ko at patitibayin ko ang justice system. Pero kung sino ang may sala, maparusahan, makakulong, at balik natin ang death penalty para mapatay. At yung wala namang sala, di mapawalang sala din dahil marami yung biktima ng fake news. Ako, biktima ako ng fake news. So, yun po. Yung para sabihin na si BBM mayroong kaso on corruption, yung iba wala. Dapat banggitin din yun. Diba? So, I think it's a targeted question that that is being used in politics. Lahat po yan, ng mga nanilbihan na sa gobyerno, lahat yan may kaso at issue sa korupsyon. Kumakandidato ngayon. Isipin po ninyo. Sir, what are your thoughts sa ill-gotten wealth ng mga Marcos? It's in the court, diba? So, hayaan po natin ang korte yung magsalita. Yun po ang tama. Dahil yung thoughts mo, gaya ko, kandidato ako. If I give my thoughts, it will affect people's thoughts. Merong desisyon na gagawin ng korte na magiging tama, na based on evidence, not on thoughts. Ang thoughts ko dyan, kung anong tama, anong totoo, yun ang ipatupad. Yung nagkasala, parusahan. Yung pinagbibintangan, pawalan sala, kaagad. So, halimbawa, sir, kung ano bang maupo kayo at maupo si BBM, magkaroon ng anomalya o korupsyon ang kanyang kandidato, no mercy ba? No mercy, sir. Yan naman ang trabaho ko sa PACC. Lalo na kung maging senador ako, mas makapangyarihan po ang opisinang yan. Hindi lamang presidential appointees, pero lahat talaga, you can touch on it. So, yan po ang aasahan ng Pilipino sa akin. I will work for the Filipinos. If the Filipinos elect me as senator, I will work for them truthfully and faithfully. The same way when the president appointed me, I worked for him honestly, truthfully, and faithfully. Now, if the Filipinos will appoint me or elect me, I will work for them faithfully, honestly, and truthfully. Sir, masasabi po ba natin na yung buong District 5, sir, sa inyo po, yung buong District 5 solid po kay Sir Ben? Sa tingin ko, susuporta ang mga District 5 kasi alam naman nila yung magandang hangarin ni Senator Greco Bellica at si Senator Greco Bellica ay dating konsyal po sa Manila at marami na siya nagawa dati, more than 10 years ago. Halos 20 years na siya nagsiservisyo, nagtrabaho siya sa munisipyo mismo, sa Malacanang, nagsimula siya sa mababa hanggang nakarating sa rito. Sa tingin ko, sa patnubay ng Diyos at papalaro siya at susuporta ng buong District 5 at pati ng buong Manila. So, clarifications lang din sa number, ilang barangay chairman po yung Ang District 5 at nag-sign sa manifesto? actually 184 barangay pero more than nakalahati at ang pinakamaganda nito nagpunta po yung mga malalaking boto like dito po sa Baseco nasa almost 40,000 votes, 1 barangay lang. Tingin na malaki po matutulong to sa kandidatura ni Senator Greco Bellica. Salamat po. Sir, Salamat ha. Thank you. Ano muna kayo? Meron ko sa mga pinabasa. Nasa after this. yes, Secretary Gregor Butch Bellica. Magandang tanghali po sa inyo, mga chairman, mga
Pasok ko sa stage. Wala man ako kandidato. Narito. Na-extra pa ako dito, nakikikain lang ako. At ako po yung nagpapasalamat sa inyo pong pagdalo. Wala naman akong masabi dito, dalat sa video na eh. Ang masasabi ko lamang, pagdating na panahon sa mas mataas na posisyon, palagay ko. Dahil, alam mo, bihira talaga taga Maynila na tinatanggap na ano. Kaya lang sinasabi ni Greco, may Bisaya. Bisaya ako eh. Paano? Kaya yung mga Bisaya, boto nyo rin. Kampanya nyo. Okay. At ako po ay ilan sa inyo, Chairman? Alam mo, nire-recommend ako kay Greco. Dapat ang chairman parang pulis. May baril. Maraming ayaw eh. Pero kung kailangan yung bibigyan ko kayo at nilisisyado. Biro lang. Bawal yung kailangan. Yung chairman, huwag kayo mag-aarmas ng puro illegal. Huwag nyo gagayahin yung kakosa ko, si Pepin Check, kilala nyo. Nandito ba? May pa ba? Buhay pa? Huwag kayo gagaya ro, pero may lisensya lang doon, yung baril ng anak niya. Dahil pulis. Anyway, at ako po ay umaasa na nakakampanya sa Greco. Mabait na bata po ito, napaka-humble, hindi po hambog. Noong unang sinabihan ko siya na sumama nung kay Presidente Duterte, ako po kasi yung talagang kaibigan ni Presidente. Kaya nung ako inasign niya na inappoint niya ako Presidential Advisor, pagkatapos ko manumpa, hinihila ko. Sabi ko sa kanya, pampihira ka, pinaiyak mo ko. Bakit? Ex-convict, ginawa mo. Presidential Advisor. Bakit mo silang intindihin, pare? Bakit mo silang intindihin? Napakabait na tao si Presidente. Yun ho, nakita nyo, nagmumura, pero sa tunay na buhay, hindi ho nagtataas ng boses siya. Hindi nagtataas ng boses sa mga tao niya. At napatunayan niya ni Greco nung sa kanilang 6 na taon na pagsasama, hindi nagtaas ng boses. Maski na nung inihaharap ni Greco yung mga ninuhuli niya sa BIR at saka sa mga customs, puro forma lang yun. Sabi, paing kita. Tapos sa lakad. Ganun kahambol yung tao yun. So, nung makilala ni Greco, sabi niya, ito ang tamang leader. Tamang leader. So, kayo naman bahala kay Greco. Tulungan niyo po siya. No? Naalala ko tuloy, yung si Bato gusto niyang i-extend. Si Bato i-extend niya. So, alas 11 na madaling araw. Anong hating gabi? Tumawag sa akin si Joe Calida, si Soljen. Sabi sa akin, Butch, bukas, ano ka na? Sa Bucor, director ka, Bucor. Kasi extend natin si Bato. Sabi ni Mayor, extend natin si Bato ng at least 1 year. Pwede ka ba 1 year? Sabi niya, oo ako eh. Kaya lang Joe, parang hindi na bagay sa akin yun. Bakit? Ibris ko na ako. Sigurado may mga mawawala doon. Hindi na bagay sa obispo, nagpapawala ng tao. Sabi ko so, ayun. Pagdating naman doon sa, sa Secretary of Justice, kaya kinikwento ko lang sa inyo kasi yung Bucor nasa ilalim ng Secretary of Justice. Pagdating doon sa Secretary of Justice, classmate yung Secretary of Justice, si Bit Aguirre. Sabi ko, Bit, kailangan ko yung isang undersecretary, yung Deputy Director General ng Preso, tao ko.
Tatlo ka ko yan eh. Tatlo yan deputy director. Sabi, naku, nalagyan na lahat ng general, tao di ba to? Kasi nga, inihanda na siya ron. O kako, isa lang yung akin doon. Para, alam naman lahat. Kanya. Kailangan meron ng isang bata na pagkakatulaan ko, akin. Doon kami hindi nagkasundo, kaya hindi natuloy. Oo, siyempre, di ba? Mahirap yung puro pulis eh, di ba? Kailangan mayroong isang police character, di ba? Biro naman. Kailangan ko kasi isang deputy director sana na magkakaroon ng moral transformation. Ayoko ng puro general. Okay lang kung yung mga general doon nagbabasa ng Biblia. O yun ang kailangan ko. Kasi yung pagpapatay, kaya na ng pulis yun. Yung mga general na pa to. Yung mga kailangan natin sa moral transformation. Siya nga po pala, paalala ko lang sa inyo, yan ang aking, sa inyong barangay, meron kayong mga ADAC, Anti-Drug Abuse Council. Buuin po ninyo yung yung moral transformation team dyan. Member po kami ng ICAD. So, sa drug prevention, kinakailangan meron moral transformation team sa bawat barangay. Manggagaling po yan sa inyong ADAC. Yung Anti-Drug Abuse Council nyo, merong representative dapat ng religious sector at saka non-government organization sector, NGO, socio-civic. Kailangan po nyo yan buuin dahil yan po ang ating approach ngayon sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Yan ang binaba na direktiba. Hindi si Director Ben. Director Ben, asan ka? Anong ginagawa mo dyan? Kumakain ka na. Ang director niya ng Pilipinas. Alika, paliwanag mo sa kanila ng konti. Well, si Director Ben, yan po ang dating kontra-droga director ng Taguig. O kaya naubos yung mga sa Taguig, yung mga laboratorio dahil sa trabaho niya. Pati pulis, pinapapractice nito ang panahon niya. Bro, pakipaliwanag mo lang. Sandali. Tapos, nakausap ko na po kanina si mga barangay chairman doon sa kabila na yun. At nabigyan ko sila ng brochure na ito. So, sa bawat barangay po, Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online haranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay, dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV.
Ano pang hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinananan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan ang hindi magtitingin. Lupa ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming bigaya na pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.